A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wala alihi wa syabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
pangalan ng Allah. Ang pinili niya talagang pangalan ng Allah. Hindi siya yung Ama, hindi siya yung Ginoo, hindi siya yung hindi siya pinangalan sa ibang pangalan ng nilikha tulad ng tao. Kaya nga lahat dapat bilang isang Muslim ay dapat lang, karapat dapat lang bigkasin natin ang kanyang pangalan. Siya mismo ang pumili. Ating tawag likha, Allah. Sa ngalan ng Allah, pinaka maawain, pinakamahabagi. Tagal na tayong nawala. No? So, alhamdulillah. Bumabalik na naman tayo dito sa dawa na katapos natin purihin ng Allah. Itong dawa na to ay ito yung iniwan ng ating pinakamamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway ang kapayapaan ay magpasa kanya, sama ang kanyang pamilya at mga sahaba. Pasalamat tayo kasi alhamdulillah kasi pinagpapatuloy natin. Sana itanggapin ng Allah kasi wala nang propeta na darating kundi lahat ng mga Muslim, lahat ng naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagkapagsunod sa kanyang sugo ang Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marapat dapat lang na ipagpatuloy na. Kasi itong dawa ay ito lang ang makapagligtas sa atin dahil ang ating iman, ang ating panampalataya, the blood that runs in our iman is dawa. Ibig sabihin, walang dugo sa ating katawan. Puso lang, walang dugo, hindi mabubuhay. Tama po ba? Sabi lang yun. Wala nang dugo, patay na eh. Patay na eh. Eh, kung may puso nga, gumagano. So, yung iman natin nandyan, tumitibok. Pero para tumibok lalo, kasi kailangan yung dugo ay umaandar. Kaya nga sabi natin, umaandar o runs, matakbo yung dugo. Kasi hindi naman po pwedeng tumigil ang dugo. Yun ang dawa. Yun ang pagkaintindi. Naririnig ko sa mga ating mga ulama, sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kailangan natin gawin yun kasi kailangan natin maligtas ang ating sarili. Tama po ba? Alhamdulillah, nandito na naman tayo. Allahu Akbar. So bago ka magsalam Ustad, unahin natin ganyan ka-special itong kapatid natin na si Jojo. Ito kasi, pangalan niya kasi si Jalil Rahman Pasaulan. Assalamualaikum mga kapatid. Pero kilala namin siya na Jojo. Nakakabatang kapatid namin to eh. Si Jojo eh. May yung grupo namin sa Marawi, mga Victory. No? Isa to sa mga mga nakakabata namin mga kapatid. Si Jojo. Na mantake mo ay pamangkin pala ni Tias niya sa Lago. Kaya yun, naglagay ng Jojo. Oh. So, Assalamualaikum Arya, no? Kapatid. No? So, brother, at saka siyempre, kapayapaan ng sa atin lahat, ang ating mga tagapanood, tagapakinig, taga-subaybay, Muslim man o hindi, Maranao, Tausug, Ilocano, Batanggenyo, Bisaya, no? Lahat ng ating mga minamahal nating kababayan, gandang gabi ngayon dito sa Pilipinas. Gandang umaga sa ibang lugar ng ibang lugar ng mundo. Dito po kami, bumabalik sa ating episode, matagal na pagbabalik, no?
ang pagsisikap ng Inday. So, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Muli po aking ibabahagi sa inyo ang aking taus-pusong pagpapaabot sa inyo ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh po sa lahat ng mga Muslim dito man sa Agusan del Sur, sa buong Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo. At ganoon din sa mga kapatiran mga hindi Muslim, magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat. Lubos naming pagpapasalamat at pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan binigyan na naman tayo ulit ng pagkakataon. Mga 2 months yata Dato' Wilhamid, no? Yung pagkawala natin sa ano natin. Oo, kasi siguro mayroon tayo dyan sa Facebook, pero yun yung nagdadawa tayo sa masjid, sa prayer room mismo, sa mahalan natin. Pero itong episode natin ay medyo tumagal. Kasi medyo conflict yung mga oras. Ang dami nating ginagawa. Nag-feel din ako minsan, no? Tapos tayo din meron din tayo iba't ibang schedule na hindi tumutugma. Pero Pero yun nga, no, dito sa ating account, meron naman tayong mga dawa. Yun, actual yun. Meron may nakikinig sa atin doon. No? Mga non-Muslims. May non-Muslims, mga kapatid natin Muslim na nag-interactive tayo doon. Hindi tayo lang. Talaga kung sino mga bisita natin, nakikipag-join. Winilcome po natin yung mga non-Muslims natin, ng mga kapatid. Iba nga doon matagal nang nakikinig, nakipagtalakayan. Pero, hindi nagmumuslim kasi hindi naman natin sa pilitan sa pilitan. Pero yun ang maganda. That is healthy conversation. So maganda yan, no? Hindi yung sinabing mag-debate ka kung sinong tama o mali. Which is, yun naman ang katuruan sa Islam, Suratul Kafirun. You worship what you worship and we worship what we worship. Diba? So, alhamdulillah, maganda yan kasi dagdag ko yan, gusto kong dugtungan yan. Kasi nga po, naiwasan yung conflict. Kaya katuruan sa Islam, huwag mo i-discriminate yung sinasamba ng hindi Muslim. Pwede lang kung magtanong na yan. So, Suratul Kafirun, the chapter entitled Disbeliever. Ang ganda niyan, no? So, mga kapatid, no? Sa panampalataya, mga kababayan, makikinig sa atin ngayon, ang gusto nating paksay, no, which is kanina, tayo nagkasundo, at tayong maisip, which is mahalaga to Mahalaga. Sabar. Pagtitimpi, no? Sabar. Sabar sa no? Sabur. Sabar. Pare-pare siya. No? Sabar. Pagtitimpi. Pagtitimpi. Pagpapasyensya. Yun. Perseverance. Pagpipigil. 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 No? So, yan. Patience. Iba, yung unique ng Arabic, ng mga lingwahe is talagang hindi lang nagdadala ng isang meaning. Meaningful kasi yung Arabic words, no, talagang napakaganda. Kasi nagdadala ng maraming kahulugan. At saka nagdidepende din sa paggamit. No? Minsan nababago yung karakter ng Hindi word. katulad ng ibang lingwahe, katulad ng isda or fish, di ba? Ano yung ng isda? Yung identification niya is Noun. Isang noun, no? O isang uri ng hayop o na sa dagat. Yun lang. Fish. No? Na lumalangoy. Pero iba yung yung sabat, no? Iba yung Arabic katulad ng Islam. Iba yung tinatawag natin na Muslim. Galing sa word na salam. No? Islam, Muslim, salam. So, malalim. Malalim. Yan ang Islam. Kasi, sabi mo nga, salita ng Diyos. Salita ng Allah yan . Kaya, walang yung iba kasi, nakakaintindi lang sa first layer. Pero sa atin kasi, sabi na logic, hindi. Ang gusto natin paintindi rito, naiintindihan mo na
Kasi yung iba, hindi ko maintindihan niya, kailangan ng logic. Yun. Sa Islam kasi, ito ang wisdom eh. Hindi lang first layer yan, may second layer yan, third layer yan. Depende rin sa application. Application. Diba? So, ganun ka matalinghaga Matalinghaga. ang At saka, in terms of matalinghaga, is kung ating titingnan, 1,443 years yes, na maraming mga manunulat, matatalinghaga mga magtutula, mga ano ba yung mga sikat na mga poetic, no? 1400 years ago. Yun, na nag-a-attempt na ito ay Pantayan. bigyan ng kahintulad o kapantay o sisirain, Oh. no? Kahit ni isang maliit na chapter ng Quran ay hanggang ngayon walang sino man na Hindi nila kayang sirain, sirain at lalong hindi nila kayang pantayan. at sa gayahin. Oo, gayahin. Oo. Yun. Ang hirap. Kasi, syempre, salita ng Allah. Revelation. So, we challenge that. No? Yeah. We lahat, sinalin siya. Sinalis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, sino man sa atin, Oo. mga nilikha niya. Yun. Sabi pa dun sa Quran, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kung kayo ay mayroong pag-alinlangan, doubt, sa aming ipinagba doon sa aming alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisura min mithlihi, ay maghalahad kayo ng kahit isang sura, isang chapter na maliit, no? Wad'u syuhadaakum, at tawagin ninyo ang lahat ng inyong mga maalam, mga magagaling sa larangan ng panitikan o sa larangan ng pagsasalaysay, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wad'u syuhadaakum min dunillah, maliban sa Allah. Lahat na yan. Lahat na lang, maliban sa anak. Magtipon-tipon pa yan. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum sadiqin, kung tunay na kayo ay makatotohanan. Subhanallah. At sinabi ng Allah, wa in lam taf'alu, ibig kung hindi nyo kaya na gawin ito, at sinabi pa niya, inulit niya, walang taf'alu, walang taf'alu, ibig sabihin ng lan is abadiya. Ibig sabihin ng magpakailanman na hindi talaga ito forever, no? Walang taf'alu, ibig sabihin na yung lan, ibig sabihin close. Close Na wala talaga. Oh. Wala hanggang ngayon. Kaya nga, tingnan natin ngayon, wala talaga. Wala na eh. Wala. Walang taf'alu, fattakun nara lati waquduhan nasu wal hijara. Mga tao Katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang naraka-jahannam. Sa sino man ang gustong sumira ito o gusto man na gayahin ito, matakot kayo sa impyerno ng Allah. Kasi sinabi niya, hindi niyo talaga ito makakaya na bigyan ng kapantay, bigyan ng katulad, bigyan ng mas mataas o maangat pa dito, hindi niyo talaga kaya. Sirain. O sirain. Kahit isang tuldok na idagdag, ay wala. O bawasan, wala rin. Hindi kaya ng tao. Pattakun nara lati waquduhan nas wal hijara. Na matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kanyang ibibigay o hinihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang parusa na impyerno, na ang panggatong ay mga tao tao. at saka bato. Allah Akbar. Kaya, Ustad, no? Dato Abdul Fattah, no? Kailangan natin basahin Yun. ang Quran. Quran. Meron yung basahin. Kasi pag di natin binasa yan eh, tingnan mo, oh, doon pa lang sa challenge at gano'n binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kahalaga Kahalagahan. ang kanyang mga salita Opo. na inaabot sa atin, no? Na sa pamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa kanyang, nandun sa panulat na yan, no? Sa kasulatan na yan. Kailangan natin basahin. Kailangan talaga. Doon, sa kanyang anyo na Arabic, Arabic mismo. hindi transliteration. Transliteration. Kaya nga, no? Pinipilit natin na ako, talagang buti na pagbasa ko na kayo pinipilit eh. Kasi dati yun ang mentality natin ng kabataan eh. Hindi naman tayo tulad mo na kaya pinag-aralan mo. Pero buti na lang, kailangan pilitin natin. Yung nakikita ko sa mga mahal ko sa buhay, basa ng transliteration, yung
English alphabet na ano. Which is mali yun eh. Mali. Kasi nga, kung paano sinulat ang Quran, yun dapat ang basahin natin. Oo. Kasi lahat po yan magkasaksi. Lahat ng kahit isang tuldok dyan. No? So, nakukuha natin pa gaano kahalaga ang Quran. Tapos gaano rin kahalaga bigyan ng oras na basahin ayon sa anyo. Sa kanyang-anyo. Marami kasi transliteration eh. No? Kung ang pag-uusapan ay yung paano natin basahin, kung titingnan natin yung mga tao no, sa karatig ng mga bansa ng mga ng Saudi Arabia, Ng silangan. ng silangan sa Middle East, no? Na ang mga karatig na bansa na ito ay hindi mga Arabo. Hindi Arabo ang kanilang salita. Katulad ng Egyptian, hindi naman Arabic yung lingwahe nila eh. Yung lingwahe nila is Coptic. Oo. Sa Syria, sa Libya. Hindi naman Arabic, pero bakit naging Arabic ang lingwahe nila? Kasi in-embrace talaga nila yung Islam. Ginusto nila. In-embrace talaga nila yung Islam. Hindi lang dahil sa katuruan, pati mismo yung lingwahe. Kasi yun ang kanilang pagtatagumpay nila. Yun. Kaya madali lang sa kanila basahin ang Quran. Sa madaling salita, madali na sa kanila na mamuhay ayon doon sa Quran. Yun. Tayo dito, tayo mga taga dito sa Timog Silangan. Timog Silangan tayo eh. Dato Melhamid, salam ko muna si Sino yan? Handayan, Oy! Hanifa, Ubo, Sina. Gising pa. Isip pa si love of your life. Baka nagkanyo na pa. Assalamualaikum Okte, no? Assalamualaikum. So, Si Habibi. Habibati kasi why? Habibati. Habibati. Mufti kasi natawag kami. Habibi. Ayun, lalaki kasi. Habibi. Habibi. Pag angat rin si Mufti no? Kasi nung nasa Manila kami yung sundo kasama si Doc Ramis. So yun, balik tayo doon. Ang ganda pag-usapan yung Quran. Pero kailangan balikan natin yung yung Sabah. Yung sabat. So yun na nga, yung sabi ko, medyo tagal-tagal din tayo nakapagbalik. No? Marami tayong mga pagsubok sa mga nakaraang mga araw. No? Pero alhamdulillah nakabalik tayo. No? Kasi alam natin ka tayo mga Muslim talaga sinasanay tayo, talagang ini-inculcate sa atin ang pagkakaroon ng sabat. Kaya kung yung nakaraan, nagkakaroon tayo ng yung tinatawag natin na ano ba yun, pag tinatawag natin sa patungkol sa yung suicidal. Yung suicidal, isa yan sa pagpapakamatay, pagbibigti. Kasi kakawalan ng sabar, no? Sabar. Walang sabar yun. Walang sabar, no? So yun ay isa yan sa mga... Kasi this year ba? This month, busy tayo. Meron tayong sinilibrate natin yung mental health. Last month din yung suicidal. No? So ngayon kasi ang trabaho natin ito. No? So kung alam lang ng tao, nandyan na sa ating sa Islam, yung Islam, ang mga kasagutan, ang mga antidote, ang gamot. Mga gamot. Kung sa ano ba yan, kung sa mga yung ano ba yung mga makamakandang nandito sa atin yung Oo. Sa atin na yung mga bakuna, sabi. Oo, kasi sabar eh. Kaya ang ganda ng topic niya, sabar. Balik tayo doon sa Quran. Kailangan mo magsabar bago mo matuto magbasa ng Quran at saka intindihin ng Quran. Kaya nga, kung hindi mo kailangan ng sabar, ibig sabihin, mawawalan ng saysay ang Quran, ibig sabihin, sobrang galing. Lahat na nagagamitan ng sabar, pagtitimpi po, ay lahat po yun, ay mga mahalagang bagay, mga priceless. Pero in terms sa magiging yung Quran nagiging magaan, sa totoo lang, magaan naman talaga. Yes. Pero kabilang doon sa mga nagpapagaan yung sabar. Yun na nga, kung wala kang Kasi sabar, akala paano kasi gagaan? yung sabar is Maraming hardship na hardship. isip. Yun nga eh, ang totoong mapagtimpi ay yun yung resort niya sa sarili niya ay napaparelax. Yun. Pag ikaw yung nagsasabar pero hirap na hirap ka, ibig sabihin hindi
hindi niya resulta sa iyo ay totoo sa bar. Yun. Nandun pa rin yung Kasi keeper. pag totoong sabang, nandun yung acceptance. Yun. Oo, ganda niya, no? Acceptance talaga. Kasi, pag nagsabal ka, definitely happy ka. Happy yun. Hindi nagsabal ka kasi malungkot ka. Kailang sa umpisa, magsasabal ka, magtitibigay. Yun. Pero titingnan sa huli. Yun. Kung sabi ni Ustad Naksitan, yun po yung A-class. Yun. Class na ito. A-class na sama. Kahit na mahirap yung trabaho, pero ikaw ay nagtitimpi, nagiging nagsasabar ka, ito ay nagdadala sa iyo ng pagpapagaan ng mga gawain. Lahat mo. Tapos ang pinakamalupit doon, bibigyan ka ng ngalan ng mga Gantimpala. kantimpala. Yun. Doble. Hindi mo namamalayan. Yun. Doble. Doble pa. Doble pa. Innamal usri yusra. Yusra. Tama. Diba? Yun na mahal ko sa Yusra. So, in every hardship, There is there is the kaginawaan. Double pa, di ba? double. So, yung sa isang paghihirap, ang susunod, dalawang kaginawaan. Dobling kaginhawaan. Subhanallah. So, ganun kaganda ang ating topic yung ngayon na sabar. So, Ustad, ano pwede mong mabasa dyan na... So dito sa ating i-share sa ating mga kapatid, no? Yes, yes. Itong aya na napapaloob sa Suratul Hadid, Ah. yung chapter o yung Hadid, yung iron. Ah. So ito ay ika-22 na aya ng Ano? Suratul Yung Hadid. bakal. Bakal. Bakal, steel, putaw sa Bisaya mo siya. Putaw din. Putaw din mo. Parehas talaga. So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Na ayon sa salin ng kapaliwanagan na walang dumating na sakuna o masamang pangyayari dito sa kalupaan, ganun din sa ating mismo, sa ating mga sarili, na maliban na ito ay nakatala na bago pa man ito dumatal o bago pa man itong tunuyang ipagpapatupad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So katotohanan, iyan ay madali para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. So itong isa-isa, itong ayan ito ay nagbibigay ng comfortness. Nako-comfort ka niya. Oo. Kasi siyempre, pag nabasa mo asaba min musiba, ibig sabihin na walang dumating na mga pagsubok, mga pangyayari, sakuna, na kung saan ito ay dumating dito sa mundo. O kahit dito sa ating sarili, na ito ay hindi, na ito ay, bago pa ito nangyari, ay nakasulat na pala ito. Nakatakda na pala. Nakatakda na. Planado na. Planado na. Planado na. At saka mayroon ng solusyon. Mayroon ng solusyon. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala niya. Tinapos na niya. Kadali. Yan, kada. Tama. 100% kada. Hindi mo naman matatanggal. Maraming bumabagsak sa pananampalataya. Which is yan yung pang-anim na articles. Haligi. Haligin ang Ng pananampalataya. iman. Tama. No? Kasi Haligin ang ang iman. kadal, sabar yan. Yun. Pagtitimpi. Meron akong medyo nagkaroon kami ng mga talakayan pag uwi ko sa Marawi. Kayo magkakapatid. Isang kapatid ko, siyempre, may mga mas maalam sila sa akin. Iba sila nakapag-face, isa naman nakapagkitan din. Tinitingnan ko paano sila mag-rason doon. Natuwa ko sa sinabi ni Empathy. Yung sinabi ko sinambol. Alam mo, yung isa sa inyo, ang alam lang, isang layer lang, isang lapis daw, isang layer lang ng wisdom. Ang totoong wisdom, multiple layers. Pinag-usapan namin kadar. Sabi, ito yung kadar na yan. Ito, mamamatay ka. Pero nung malapit ka na mamatay, biglang nabuhay ka pa. So, na-extend pa yung buhay mo. So, ibig sabihin, yung isa kasi nang contest na yung kadar ay na-change. Yung isa naman, which is yun ang pumapabor,
kadar niya na change. Hindi yung kadar kailangan ma-change sa kadar. Nakuha mo? Sige. Oh, so sabi ko, kadar niya yun kasi tapos niya eh, tinapos na ng panglayan eh. Parang kasi yung sinasabi niya, kailangan na yung kadar ay babaguhin. Pwede mabago, yung pala. Pwede mabago yung kadar. Alam natin yung sa duwa, pero tapos na yung kadar. Bago pa likha ang lahat ng mga likha, ang pinakaunang nilikha ng Allah ay yung panulat. Oh, yung Sinabi niya, panulat. isulat mo ang lahat ng mga nakatakda. Yun. Simula ngayon hanggang sa araw ng pagkagulo. Pagkagulo ng mundo. So, nabago yun kasi nakasulat na yung kadar. Halimbawa, ito po yun. Dito nabago sa gitna. Pero akala mo na nabago yung kadar. Matagal na, mayroon na dito sa uli. Nakasulat na yan. Pero lahat yun ay nakasulat na. At saka, ganito mas maganda ng pagkaintindi. Kadar na masagasaan ka. Pero hindi nangyari. Kasi dumating yung May ibang pamamaraan ng Allah Subhanahu. Kasi yung kadar kasi mayroon tayong irada. Ibig sabihin ng irada yung kagustuhan ng Allah. yun, ang gusto na. Kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nakasulat na ganyan ang mangyayari. So nakatakda siya na, halimbawa, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya yung ipinadala sila sa isang lugar na mayroong sakuna. No? Sinabi ng isang sahaba, kung magpunta tayo doon na baka mapatay tayo. Sabi ng Umar na punta tayo sa ibang lugar na walang sakuna. Walang virus, no? Sabi niya, kung sabi ng isang sahaba, sabi niya, kung kadar ng Allah na mamamatay tayo sa pagpunta natin sa lugar na yan, yan ang kadar ng Allah. Pero anong sabi ni Umar? Sabi niya, kung kadar ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na iiwas tayo sa sakuna na yan, ay pagtatakda rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun nga, no? So lahat yan, nakatakda na yan lahat. Kaya yun. Nakatakda lahat. Oo. Kahit yung pag-change mismo, nakatakda rin yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ko eh. Ito na nga o, yan. Dito sa gitna, nag-design yung isang tao. Hindi, yan lang ang kadar niya. Na-change lang. Hindi. Tagal lang tapos siya man dito. Yung gitna na iniisip mo na na-change. Ano na yan? Part yan. Ng kadar. Kadar pa rin. Oo, kadar pa rin. Yan, napaka-importante yan. Alam mo resulta. Pag naintindihan natin ng kadar, hindi yung totoong saba ang mapapaloob sa atin. Totoong saba. Kasi kung doon iniisip mo, pwedeng baguhin, walang sapat nun eh. Halimbawa, may saba ka pero hindi siya pulido. Halimbawa, kasi kailangan natin i-relate yung kadar sa saba. Halimbawa, yun nga, ulitin natin. Nabago yung kadar niya. Kasi kadar niya yan, pero nabago ng Allah yung kadar niya. So ano sa tingin mo? Yung sabar mo. Paano pag di nabago? Ako sabi mo, kailangan mabago yung kadar ko. Di ba yung pagtitimpe mo, questionable? Naintindihan mo? Yung hindi tayo maintindihan natin. Kasi nga, yung wavelength ng utak natin, yung brain natin, ganun ka yung wisdom. Hindi ko rin ma-express lahat eh. Wisdom, ang Quran, wisdom, yung knowledge, yung ilmo ng Islam. Napaka-lalim, napaka-wide, napaka-amazing. So, sabar. Sabar po, napaka-importante. Yung Napaka-halaga. pagtitimpi, alam mong nakasurvive ka dyan, tapos nakalagpas ka dyan, kailangan pa rin paniwalaan mo ng kadar yan kasi doon mapapaloob ang totoong pagtitimpi. Tama. Di ba? Tama. So, sige no, ating patuloy no. So, Alam mo, pang di, yung kadar hindi natin matanggap yun. Kasi ito last na to. Halimbawa, may namatay, nangulubi ka, nawalan ka ng kayamanan, o ano sa buhay, o naging kapasahan ka.
problema ka na eh. Yun. Pag wala ka paniniwala sa kadar. Yun yung tinatawag Blame. pinasukan. Pero, Parang Allah. magkakaroon ka ng negative thinking doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. So anong mangyayari? Nawala yung sabar mo. Tama. Kasi di mo ma-accept yung kadar ng Allah. So doon tayo babaksak sa sure. Mm. Tama ba? Tama. Medyo may no. Akbar o yung tinatawag natin na isa sa mga malalaking kasalanan niya. di ba? Yung Yung piniplay mo. negative ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi siya mapagbigay. Bakit gano'n? Parang Sinisisi mo. Piniplay mo. Injustice ang Allah. Oo. Malaking kasalanan niya. Wala kasalanan. Oo. So tanggapin natin ang kadar. Tama pinagkala. Kasi yan ay part ng ating iman. Yeah. So, al-qadar, khairihi wa syarrihi. Mabuti at hindi mabuti, yan ay sa kapasyahan ng Allah yun. subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamas paling Mas bilang mas pahino yun. Yung mabuti o masama, kapasyahan pa rin. Kapasyahan pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lamang, tayong mga tao, kung sinunod natin ang kabutihan, mayroon tayong gantimpala. Pero kung sinunod natin yung yung kasamaan, ay mayroon tayong pananagutan kay Allah. Yes. Subhanahu wa ta'ala. Pero lahat yun, kung anong pipiliin mo, yun ay nakatakda rin ni Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kadar pa rin. Ano pa rin. So, this wala. Alam mo, kailangan para ma-maintain natin yan. Kasi ang lang nakakalam sa Yun, kanila. tama. Parang hindi, one of the points, no? Ito punto ko. Zikr, telling zikr. Para yung iman natin ay hindi bumagsak. Kasi yung iman natin, tumataas, bumagsak. So, zikr. Yun. Isa yan sa mga tinatanong natin na nagpapalakas ng ating iman, ng ating Pero itong ginagawa natin, zikr to. lahat naman eh. Yun ang ating, di ba? Lahat ng mga Yung sala nga, zikr din yun. pati yung pagbabasa ng Quran. Oo. Bigyan yan eh. So, yan. At saka yung Zikr po yung remembrance. Yun. Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala mo Allah. Ito nag-usap tayo. Naalala natin ang Allah. tama. Lahat yan ay pagsaalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ayun dito sa tinatawag natin na yung sabar, no? Yes. Yung papapaliwanag patungkol sa sabar. As-sabar huwa habsun nafs anil maharimillah. Ang sabar daw ay yung pagpigil ng ating sarili mula sa mga ipinagbabawal ng Allah. Nagagamit mo. Yun. Wa hasbuha ala faraidi. At saka paghawak sa lahat ng mga inubdigan ng Allah. No? Wa habsuha anil tasakhut. At saka paghawak na ikaw ay hindi tinatawag natin na kamuhian, no, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na kanyang itinakda. Yun, yung papasok yung kadar yun. Yun. Ibig sabihin, tanggapin mo. Tanggapin mo. Yung panantinaka. Para hindi kanya kamuhian. Ako ngayon. Oo. Yun ang mahirap pag sinisi mo ang Allah. Yun. Alam ba, mamumumi sa iyo ang Allah, no? Yun. Importante nung nakakatuwa, interrelated yan na. Yun, oo. At saka, ang sabar ay nahati sa tatlo. Yung sabar, yung pagtitimpi ay nahati sa tatlo po. Ayon sa tinatawag natin na sa kitab, no, ni Sheikh Bin Baz, no, rahimahullah ta'ala, na yung sabar ay nahati sa tatlo. No? So unang sabar ay yung sabru ala ta'atillah. Yung pagtitimpi sa pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung mga pagsunod natin sa mga inubligan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan din yung mayroong pagtitimpi. Kailangan na, mahirap magsala, yung 5 times a day, Yun. gigising ka, mahirap Yun. yun sa kasagsagan ng tulog. Kaya nga sinabi ng Allah sa Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sala, sabri was sala. So ano kayo? Maghingi kayo ng tulong mula sa inyong pagtitimpi at sa inyong pagsasala. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. At ito ay napakabigat o napakahalaga
o napaka-valuable, no? Doon lamang sa mga taong tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Takot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa. No? Khashiin. 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 Yung kusyo, yun yung takot sana mapapayak. Kasi Yun. takot sana sa, no? Hindi yung takot na nag-hysterical ka. Yun. Yung takot na kawang ka ng Allah. Yun. May yung kusyo kasi may parang may kasamang ano ba yung tinatawag natin na yung raja, yung parang inaano mo sa Allah na naway kanya kayong Kaawaan, yun ba? Hindi yung takot ako, hindi. Yung kaawang mo, yung so, mo yung mahal mo. Halimbawa, asawa mo. Takot ka, baka papagalitan ka kasi mahal mo ang asawa mo. Yan, mga tinatawag natin na yung ano yan, yung hindi yan nagiging chef. Pero yan ay tinatawag natin na yung mamahal eh. Yun, oo. Yun ang in-example ko lang sa mga. Kasi minsan kasi hindi na takot ka kasi yung takot ba, sa aso, yung takot sa aso, makagat ka. Parang ano yan, ibang klaseng takot yun. Ibang klaseng takot. Pero pag takot na mayroong kaakibat yung tinatawag natin pagmamahal, yung takot sa mapano ka, sa for example ng mga engkanto, yun ay ano yun, yung matakot ka na baka magkaroon ka ng sakit. Shirk yun. Yun. Shirk yun. Yun. Kahit na yung katakutan mo, imbis na matakot ka sa Allah, natatakot ka sa isang nilikha. Yun, hindi pwede. Shirk yun. I know, no? Hindi mo na Hindi mamalayan. yun may Major pa. Major yun. Akba? Napakalaking shirk yun. Lawak pa. So, kailangan no, yung sabar sa pagtitimpi sa mga inubliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, katulad ng ano, example yung ano ba, yung pag-strive natin. Kasi kung Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan yung sabar. Kasi kung walang sabar, wala, hindi tayo magiging tagumpay. Ito nga sabi. Ako ay walang kaaway. Kaya ibig sabihin, dahil wala akong kaaway, gusto ko ng mga tao, ako ay maganda sa pangitain dito sa mundo. Ako ang masayang tao, ako yung magtatagumpay sa kabilang buhay. Mali yun. Kasi ang totoong manampalataya, gagamitan ng Allah ng pagtitimpi. Kung gaano ka kalakas ang iyong pananampalataya, mas matindi rin yung pagsubok. Kaya nga, saan nanggagaling yung pagsubok? Doon sa mga ibang tao. Yun. Ibig sabihin talaga magkakaroon ka ng kaaway. Sabihin mo na wala kang kaaway. Kahit yung mga propeta eh. Yung propeta nga eh. Mga sulit. Tinutugis sila eh. Kasi doon tayo subukan ng alam. May gagamitin mga ibang tao na lalo na yung mahal mo sa buhay. Kasi yun ang masakit eh. Yun ang pagsubok eh. Yung very close sa'yo. Yung hindi mo kakilala, nakawin mo. Wala sa'yo eh. Hindi masakit sa'yo eh. Yung mga kadugo mo, mahal mo sa buhay, sino malapit sa'yo. Doon, gagamitin instrumento ng Allah para subukan ka. Kaya tayo rin dapat, hindi rin tayo maging instrumento na para subukan ng ibang tao. Halimbawa, ikaw, instrumento ako na para subukan ka ng Allah. Ibig sabihin, ako magiging masama sa'yo. Iniwasan din natin yun, Ustad. Hindi puro ka playing victim. Maraming ganyan eh. Gusto niya, playing victim ba? So, balik tayo doon. Talagang, yung sabat. Magkakaroon ka ng mga critics, magkakaroon ka ng api sa'yo. Kaya nga, itong tinatawag natin na datuin namin, yung sabar sa pagsunod sa mga utos ng Allah, napapanood ito rin dito sa ato yung katulad ng paghanap natin ng kaalaman. Kailangan ng sabar. Pangalawa, yung pagsasabuhay natin sa kaalaman, kailangan rin ng sabar. Pangatlo, yung pag-share natin ng ating kaalaman. Kailangan ng sabar. Kasi maraming maharan dyan. Yun. Lalo na doon sa pag-share din. Yun. Ikaw ay hipokritong tao. May mga Nagpapakita, ang daming rejection. May mga critics. Yun nga. Hindi madali ha. Dali. Kaya kailangan mo tanggapin yan sa Kailangan pagsasabar. yung sabar.
Kasi gusto ng Iblis, gusto ng Satanas ay tumigil ka. Yun. Di ba? So yung pangalawang bahagi, Yung pangalawang bahagi ng sabar ay asabro anil maasi. Ibig sabihin yung pagtitimpi sa pag-iwas sa lahat ng mga at tinatawag natin ng mga paggawa ng mga kasalanan. so kailangan umiwas ka. Paano mo umiwas? Kailangan mo ng pagtitipi. Hindi madaling umiwas. Oo, hindi basta-basta umiwas ng mga itong pinaka natin. So ano ito? Ay yung bilkaffi amma haramallahu qawlan wa amalan. Ibig sabihin yung pagpigil sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ito man ay by utterance, Yes. kahit sa pagsasalita o di kaya sa gawa. Uy, mas gusto ko nga. Mas malupit kasi yung... Hindi, lahat yan masama ang sa gawa at sa salita. Pero mas nakakalamang ang epekto ng salita. Sabihin na mas nakakamatay yun ng masakit. Oh, yun. Nakakamasakit rin dahil sa isang salita. Fitna. Oo. Pero yung gawa, pag gusto mo pumatay, baka isa lang ang kaya Yun. patayin. Pero yung isang barangay, kaya mong patayin niya sa isang salita lang. May susulsulan ka lang, may siraan ka lang. Ganyan. Naintindihan mo? Kaya Lahat yan masama. Yun, masama. Oo, yung gawa at saka yung sa salita. Pero alam mo yung salita, mas malupit yan. Sinabi na wala yun sa Quran. Sabi niya, ang fitna to, asyaddu min al-qatli. Sabi niya, ang fitna ay mas matindi kaysa sa pagkitil ng buhay. O, tingnan mo. Kasi bakit mas malala o bakit mas Matindi. matindi yung fitna? Kasi isang ano mo lang, isang libak mo lang, o isang paninira mo lang, o isang sulsul mo lang sa tao, ay hindi lang isa ang madamay. Posibleng buong komunidad Totoo yun. or posibleng bansa to bansa Oo, mag-aaway. hindi lang yun. Posible yung magiging anak pa niya o magiging apuan Yun, niya. madadala yan. Madadala yan. Halimbawa, sinira kita. Ayun. Eh, sa paninira ko sa'yo, sinungalingan ko, hindi pa pinanganak yung apo mo. Wala na. Pag pinanganak na, wala na tayo. Continuous Ayun. yung Parang sinabi mo yung riduay. Oo, redo mo, redo eh. Naintindihan mo, Stan, nagkakasama yung ating pag-iisip. Di ba? Ganun kalalim eh. So maingat tayo sa mapanirang puri. Yun. Kasi nga sabi nga nila, yung ito lang yung pinakamatalim na tinatawag natin na sinapang. Pinakamatalim Weapon. na weapon. Sandata. Sandata. Ito, dila. Na kung saan napakatalim, sumalit ito ay napaka-soft. Grabe, no? Pero yung kanyang tama, napakalalim. Makalalim. Kung talagang tagus. Tagus, no? So, mahirap talaga. Alam mo, Stan, ito relate. Oh. Yung mga insecure na tao na puno-puno insecurities, kasi sila yung mga panirang tao. Yun. Naniniwala ka ba doon na may sabar sila? Kasi kadalasan yan, pag sinasabi natin yung insecurities, yung isa sa mga behavior na is crab mentality. Lahat na. Lahat na. So, kasi sa barang Yun, natin oo, na, yun. may tanong ako sa'yo, naniniwala ka ba na masabar sila, mapagtimpi sila? Ganyan yung Kasi magsasabi. opposite side, di ba? Oo, yun. O ngayon, yung biktima nila sa kanilang paninira, sila yung, naniniwala ka ba na sila yung masabarin? Di ba? So, nakikita mo. So, dali lang naman ang buhay, no? Basta tanggapin na lang natin na Yun. ikaw dito sa mundo, hindi ka rito sitting pretty. Yun. Talaga Maraming maraming test. Kasi, parati natin binabanggit yan, Suratul Anfal. Yung test. Yung pag gusto ka na Allah subhanahu wa ta'ala, ay susubukan ka niya. Pag mahal ka ng Allah. Hadith yun. Hadith. Hadith. So, tuloy tayo sa pangatlo. Sige. So, Pangatlong bahagi ng sabar, sabar. no? Asabru alal qada'illah wa qadrihi.
Yan na yung kada. Ibig sabihin ng ito, ang pagsasabar, pagtitimpi, ala kadaila. Ibig sabihin ng kadaila, yung tinatawag natin na yung ano ng Allah, yung kada. Ibig sabihin niya yung pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tinakda niya. tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadrihi, yung nakasulat, o yung nakatakda. Yan yung una natin sinabi sa Oo. masama man o mabuti, magsabar. Magsabar, yun ay ano yun, pag ano ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito lang, kasi yung oras natin, napaka-exit lang. Ito, mayroon akong habilin bago Sige, maganda yung Ustad. Sige na. para may ano yung mga kapatid natin, mayroon silang babaunin sa pagtulog nila. Tayo na, tama. Inshallah. Bawin ko yan. Inshallah. So ito no, yung sabar. No? Asabr, sabi niya nito, isbir, magsabar ka, paba'dal layl hunaka lahat. Sabi niya, magtimpi ka, magpasensya ka, kasi pagkatapos ng gabi, ay mayroong umaga. No? Tapos pangalawa, sabi niya, magsabar ka, isbir, paba'dal marad hunaka shifa. Kasi pagkatapos ng karamdaman, mayroong Kagalingan. kagalingan. Cure. Kagaling ka. May kagalingan. Tama. No? Sinabi niya, isbir paba'dal huzn hunaka afra. Sabi niya, magtimpi ka dahil katotohanan pagkatapos ng kalungkutan ay mayroong Kasiyahan. Ganda. At ito ang panghuli, sinabi niya, isbir, magtimpi ka kasi hunaka daiman. Sabi niya, mayroong palaging Rab, Allah. ang Allah na nandoon sa kaitaasan. Isama. Isama. Yusido ka. Nagpapasaya sa'yo. Allah. No? Yahmika wa yura'ak. Ibig sabihin, nangangalaga sa iyo. Alam mo yun? Pakul daiman, alhamdulillah. Magsabi ka palagi ng alhamdulillah. Magsabar ka kasi alam mo ang Allah. Yun. Ang ibig sabihin mo, alam mo pa na nadjeject siya. Ano na Allah? Kasi maraming nagdadaan sa hirap pero walang reflection sa Allah. Kaya nga sinabi sa Quran, Inna Allah ma'as sabirin. Oo. Si Allah ay kasama sa palagi sa mga nagtitimpi. Kasama ko sa Allah yung silang mga tao mapagtimpi. Oo. At Ang saka, pila ang mo. pinakatinan mo, Dato' bin Hamida, ano ang gantimpala sa taong may sabar? Sinabi doon sa Quran, innama tuwaffa ujurahum innama tuwaffa sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sabi niya, katotohanan ay ang matatanggap ng isang taong nagtitimpi, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kapatawaran, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Ibig sabihin ang kapatawaran na wala silang pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bighairi hisab, wala na silang accountability. Tapos na ang story. Wala na istorya. Happy ending Happy na yun. ending. Alam mo. So, pag nagsabar ka talaga, ay gantimpala. Gantimpala. Wala na accountability yun. Sinasabi natin na. I mean, wala kang hindi ka na accountable. 60,000 ang mga taong dire-diretso walang interrogation. Simula pa nung ni Adam alayhisalam hanggang sa pagbuno ng mundo. Marami pang tao susunod sa atin. 60,000, nabasa ko yun Ustad eh. So ang liit-liit nun. Yung kapasok lang, no? Yung walang interrogation. Walang interrogation, no? Dire-diretso. Ano yung tawag doon sa Arabic? Walang hisab. Oo, yung hindi ka man lang matanong. Kasi mahirap kung tinanong tayo doon. Walang itiyata yung tiyata natin na yung Sa iyong mundyaman ba? pananagutan. Oo, pero tatanong ba? Yun. Interrogation lang. Interrogation. Simple. Dadaan ka sa ano? Kaya Immigration. tiyata natin na judgment day. Judgment Day. Huhusgahan. Sa airport. Kagawan ng aeroplano. Yeah. Marami kayo. 100 capacity pero kayo 1,000. Tapos ang mga kasakay lang ini-interrogate kasi pipiliin lang yung 100 na seats eh. Tapos ikaw kasama doon sa wala nang interrogation dire-diretso. Ano ba yun? Parang may passes. Oo, yun nga eh. Wala na. Wala na kasi hindi ka naman ano eh. Naka-reserve na. Yun, naka-reserve na. So imagine, understand. Nakakatakot kayo na
interrogate ka. Oo. Pero 60,000, that's how very, very few, a minute on the time of Adam alayhis salam and the time, the end of the world, billions pa yan ang darating ng mga tao. Ngayon pa nga lang, 5 billions o 7 billion na tao. Makakasama ba tayo? Malamang mayroon doon mga sahaba. Nandun na sila kasi pinaano na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yung tinatawag na pinanukuan ng Allah. Binanggit na. Radiyallahu anhum. Pinalugdan ng Allah. Pinalugdan na ng Allah. Kaya dapat sundin natin yung mga magagandang karakter nila. Yung mga sahaba. Oo, Kasi yung mga sahaba, sila yung mas pinakamalapit sa Propeta Muhammad. Yes. At sila yung mas nakakaalam. At sila yung mas maalam na tao sa pagkatapos ng Propeta Muhammad. Kasi tinakda ng Allah na yung Propeta Muhammad ay talagang may mga kasamang sabak para ipagpatuloy Yung anong katuruan. katuruan. Kaya nga, Yung sasabuhan. yung kadar na yun eh. Ang Propeta Muhammad, hindi yan nilikha kung walang mga sabak. Yan. Lahat yan magkakasama. That's all part of the system. Kaya dapat kunin din natin yung mga magagandang sifat nila. Yan. So, Ustad, Inshallah. ano? Alas 12 na po pala. Bilis ng oras, no? Mabilis, no? Uy, ano yun mo? Salam tayo kay Brother Ahmad Taurat. Yes, mga Ahmad Taurat. ano to, kabats mo yata si Abdurrahman, no? Barakallahu fikum. Wa fikum al-barakah. Fikum. Basta Saudi yata to. So, inshallah na to bilhamid, no? Susunod natin na ano? Sabi ko na nga ba, kabats ko to sa GPI. Mashallah. O, nasa Saudi. no? Saudi, mashallah. So, inshallah, no? Susunod natin na episode, no? Papatuloy natin, no? Napakaganda ito kasi yung isa sa mga ano eh. Basahin mo yung Kasi kasi maraming sumasubaybay sa iyo, Ustad. Pati mo itong mga to. kay Amanullah, no? Amrullah, Amrullah. Makalungan. At saka kay Mangundato Yam, kang Ainuddin Hanafi. Sino po yun? Jawan. Josam, Joseph, pamangkin ko to eh. No? Joaid Muna, Si Jawan muna. Hanifa Tumawis Abdullah, Yan, pinsan ko yan. No? Abdi, Ito siya, Shadia Lonto. Tonto. Batch ko yan na pinsan po ni Uding. Dating na dito sa Karangan. natin na may ano. Ano yan, mahilig to sa ano. Mahilig kumain to. No? Kasama ko siya kahapon. Jamal Din. Si Jamal Langilaw yan. No? Kabatch ko rin yan na taga-Mulundo si Jamal. Worker din yan, tabling si Jamal. Muhammad Palawan. Mahmud, Mahmud Palawan. Palawan. Mga kabatch ko yan. Naj Tumawis Guru. Ang aking pinsang buhay. Naira Sultan. Yan ang ating supply officer. Sino yung isa? Jalil. Jalil Rahman. Jalil Rahman. Jojo. Jojo. Yung isa. Si Arif. Arif. Kay isang brad ko to sa Apple. Si Amir Sarif. Sani. Mga kamag-anak ko to sa Bodi Sakayo. No? Yung isa. Si Gab Alonto. Yung pinsang ko yan. No? Sama ko Saka yung si kahapon din kahapon ba? Ummu Mufida o Ummu Murshida. Siyempre naman, ang ating, ano yung Habibati. Habibati. Habiba. Habiba. Iba pala yung Habibi. Yung Habibati, yung may Tina, ibig sabihin may ownership na yun. Sa talagang pangalan niya, si Murshida, no? Murshida. Pagkasoldano na si Dato June Alonto. Siya yung talaga. Father din ng dawa eh. May nagsabi sa akin eh. Hindi ko alam kung ikaw, may nagsabi sa akin na walang maisip na Alonto na nasa dawa eh. Si June talaga nasa dawa. Na na-confirm mo eh. Hindi mo sa akin sinabi yan, di ba? Pero ibang ano eh. Naisip ko tapos may napagsabi rin sa akin. Na na-confirm ko sa iyo na nakasama Kasi matagal kong nakasama eh. Ang dawa siya. Para ko na rin yung ama. Oo. Si Sir June, no? So, ano ba ang haji ni ano? Ano na yun? Ahmad din pa? Ahmad. Junior siya eh. Junior. O Alonto, junior. Late siya ito. So, inshallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siya bigyan ng Allah ng sa
Ganun din sa brother natin na si Ayub, no? Oh, siya yung, no? Yung anak niya. Sabar, no? Sabar. Sabar, importante sa sabar. Lahat tayo magsasabal. Ito siya ang misis, no? Kasi alam mo, sabi mo kanina, talagang may mga consequences, yung postpartums, Postpartum psychosis, ano na yung ano, depression. magpapatatag ka na. Sabar. Sabar. Doon tayo sa sabar. Kaya ang Islam is a miraculous. Yung Quran, yung Propeta Muhammad, Quran is cure of everything. everything. Solution. Solution na. Lahat. It's a way of life. Way of Islam. life. A complete way of life. Complete yun. Complete way of life. So, ako muna magsasunod, magpapalam. 5 minutes before 12 midnight here in Philippines, particularly in Agusan del Sur, San Francisco. Ang inyong kapatid na nagsusumikap na magtagumpay dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay, pinagdadasal natin na lahat tayo ay nandoon parati, kumapit parati sa tali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganon, hindi tayo maligaw. Jasakala khairan, no? Jasakamukhala khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, ganun din, no? Sa ating mga kapatirang Muslim sa buong mundo man, ay iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. No? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganun din sa ating mga kapatid na mga non-Muslim. Maraming pong salamat sa inyong pagsusubaybay ng ating programa ng pagsisikap ng Dai. Naway gabayan po kayo ng Allah. At maraming pong salamat. Magandang araw po, magandang gabi sa ating lahat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Gusto mo yung napaka Muslima. Muslima, yung nagpapangiti sa kanya. Allah. Kasi may nabanggit na ang susunod siya. Ang nisa o ang mar'a, sabi ang lalaki, ang pinaka magandang kasiyahan na matatanggap ng isang lalaki. At ang pinaka matinding kasiyahan na matatanggap ng babae ay yung religious ng babae. Subhanallah. Ayan, aga ha. Yan lang Kasi natutunan natin. pag-religious sa yung misis mo, lahat ng bagay, talagang nandun sa iyo. Inshallah, maghahanap na si Aga niyan. No? Pangapat na. Inshallah, amin, amin.